Narinig nyo na ba ang mga kwentong binubulong tuwing nakapalibot sa bonfire? Yung mga kwentong nagbibigay ng kilabot kahit sa init ng tag-araw? Kaya, magtipon kayo dahil ikukwento ko ang isang kwentong magpapaisip sa inyo ng 2 beses bago magtagal sa gubat ngayong tag-init. Ito ang kwento ng nangyari sa akin sa Summer Camp Oakwood, isang lugar na tila perpekto sa ibabaw pero may madilim na lihim sa ilalim. Tag-init ng 2010 noon at ako'y isang teenager na sabik mag-spend ng 2 linggo malayo sa bahay sa Summer Camp Oakwood. Nasa gitna ng kagubatan, kilala ang camp na ito sa magandang lawa, mga adventurous na hiking trails at sa mga pinakamagandang kwentong bonfire na maririnig mo. Pero may isang kwento na hindi ikinukwento ng mga tagapayo. Isang kwento na magiging parte ng buhay ko. Mula sa unang hakbang ko pa lang sa bus, may kakaibang pakiramdam na ako. Parang pinapanood kami ng kagubatan, tahimik na binabantayan ng bawat galaw namin. Pero binaliwala ko ito, inisip kong dahil lang ito sa unang araw. Ang cabin ko ay komportable, kasama ko ang 5 ibang bata, at ang tagapayo naming si Jake ay mukhang cool at relaxed. Ang unang mga araw ay puno ng swimming, hiking, at paggawa ng bagong kaibigan. Tuwing gabi, nagtitipon kami sa paligid ng bonfire para mag-toast ng marshmallows at makinig sa mga ghost stories. Karamihan sa kanila ay nakakatuwa at meant para takutin ang mga mas batang campers. Pero may isang kwento na ayaw ikwento ni Jake. Sige na Jake, ikwento mo na yung kwento ng Ghost of Oakwood. Naku, kalokohan lang yan. Wala kayong dapat ikatakot. Please Jake, kaya namin yan! Sige, pero wag niyong sabihin na hindi ko kayo binalaan. Ikinuwento ni Jake ang tungkol sa isang batang babae na ang pangalan ay Emily, na dumalo sa camp maraming taon na ang nakalipas. Isa siyang loner, madalas nakikitang naglalakad-lakad sa gubat mag-isa. Isang gabi ng tag-araw, siya ay nawala na parang bula. Ang mga tagapayo at campers ay hinanap ang buong kagubatan, pero hindi na natagpuan si Emily. Ang sabi ng iba, tumakas daw siya, habang ang iba naman ay naniniwalang nalunod siya sa lawa. Pero ang sabi ng alamat, ang kanyang espiritu ay nananatili sa camp, naghahanap ng kasama sa kabilang buhay. Gabing iyon, hindi ako makatulog. Pumasok sa isip ko ang kwento ni Emily. Habang nakahiga ako sa aking kama, nakatingin sa kisame, narinig ko ang mahina na bulong. Sa una, akala ko isa ito sa mga kasama ko, pero napagtanto ko na galing ito sa labas. Naudyukan ako ng aking kuryosidad at nagdesisyong imbestigahan. Tahimik ang kagubatan, maliban sa tunog ng aking mga hakbang at paminsan-minsang kaluskos ng mga dahon. Lalong lumakas ang bulong, ginagabayan ako palalim sa kagubatan. Mabilis ang tibok ng aking puso at nararamdaman ko ang pagtayo ng balahibo ko sa batok. Biglang may nakita akong figura sa malayo. Isang batang babae, ang puting damit niya ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Tinawag ko siya, iniisip na baka isa siya sa mga campers, pero hindi siya sumagot. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palalim sa kagubatan. Sumunod ako, nararamdaman ang kakaibang hatak upang makita kung saan siya pupunta. Habang papalapit ako, napagtanto kong hindi siya naglalakad, siya ay lumulutang. Dinala ako ng batang babae sa isang luma at abandonadong cabin na hindi ko pa nakikita noon. Natatakpan ito ng mga baging at ang mga bintana ay basag. Nagatubili ako ng sandali pero narinig ko ulit ang bulong, mas malakas ngayon na nagpapasok sa akin. Huminga ako ng malalim at pumasok sa loob. Malamig ang hangin sa loob ng kabin at amoy ng bulok na kahoy at pagkabulok. Ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa mga basag na bintana, nagpapakita ng mga nakakatakot na anino sa mga dingding. Habang ini-inspection ko ang cabin, nakita ko ang isang lumang diary na nakahiga sa isang maalikabok na mesa. Ito ang diary ni Emily. Hunyo 15, 1995. Pakiramdam ko'y nag-iisa ako dito. Hindi ako maintindihan ng ibang mga bata. Iniisip nila na ako'y kakaiba. Natagpuan ko ang isang tagong lugar sa kagubatan ngayon, isang lugar kung saan pwede akong maging ako. Pakiramdam ko'y may nagmamasid sa akin pero hindi ito nakakatakot. Pakiramdam ko'y ligtas ako. Habang binabasa ko, mas lalo kong napagtanto na si Emily ay labis na nag-iisa. Ang mga entries niya ay nagsasalaysay ng isang presensya sa kagubatan na nararamdaman niyang naaakit siya. Isang bagay na nangangako na aalisin ang kanyang sakit.
Ang huling entry ay nakadate ng gabing siya'y nawala. Hulyo 22, 1995. Ngayong gabi na, pupunta ako sa lawa. Sinasabi ng boses na malaya na ako roon. Wala nang sakit, wala nang pag-iisa. Handa na ako. Bigla kong naramdaman ang matinding takot. Kailangan kong makaalis doon. Nang tumalikod ako para umalis, biglang sumara ang pinto at narinig ko ulit ang bulong, mas malakas ngayon. Si Emily iyon at hindi siya nag-iisa. Gumagalaw ang mga anino sa paligid ng cabin, palapit sa akin. Nataranta ako at naghanap ng paraan para makalabas. Tumakbo ako ng mabilis, hindi naglakas loob na lumingon. Ang bulong ay sumusunod sa akin, humihina habang ako'y lumalayo. Nang marating ko ang camp, ang unang liwanag ng bukang liwayway ay sumisilip na sa mga puno. Bumagsak ako sa tabi ng bonfire, humihingal. Nang ikwento ko kina Kuya Jake at sa iba pang tagapayo ang nangyari, unay nagdududa sila. Pero nang ipinakita ko sa kanila ang diary ni Emily, namutla ang kanilang mga mukha. Alam nila na totoo ang kwento. Hindi na ako bumalik sa summer camp Oakwood at sa kalaunan ay isinara ang camp. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang mga bulong ni Emily kapag pinikit ko ang aking mga mata. Sinasabi nila na ang ibang mga espiritu ay hindi kailanman natatagpuan ang kapayapaan at naniniwala akong isa na si Emily sa kanila. Kaya kung sakaling mag-isa ka sa kagubatan sa gabi, makinig ka ng mabuti. Baka marinig mo rin siya. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Scare Tales para sa higit pang nakakatakot na kwento. Matamis na panaginip kung makakatulog ka pa.